Good day. So, ito yung ating CS4 CSS Week 3 na lesson. So, it's all about the motherboard. Okay. Okay. So, kung mapapansin nyo dito sa ating Computer System Servicing or NC2, yung inyong specialized subject or ang inyong major subject as ICT. So, ang week 1 natin is all about computer system. Ang week 2 natin is all about application software and the keyboard. Ang ating week 3 naman is the motherboard. Ang week 4 naman natin is hand tools. Week 5, PC troubleshooting. Week 6, operating systems. Tapos, ang week 7 at 8 natin is all about computer assemble and disassemble. No? Okay. So, ito yung mga work text na meron tayo. So, ang week 1, i-send ko sa inyo yung computer systems. Week 2, application software. Week 3, the motherboard. Tapos, yung bago ay week 4, hand tools. Okay. So, start na tayo sa ating for week 3. So, week 3, the motherboard. Yan. So, yan ang ating i-discuss ngayon. Yan ang i-discuss ko sa inyo. So, ito yon, yung the motherboard. Yan, i-discuss natin. I-discuss ko sa inyo yung different parts ng motherboard. Okay? So, mabilis lang naman to. Pero sana maintindihan nyo. So, first, the processor socket. Sockets are home for your central processor unit or CPU. Okay? Yung CPU, yung nakita ko sa inyo last lesson. Nagpakita ko sa inyo ng CPU. So, yun ang CPU ha. Hindi yung CPU yung mismong nakikita nyo yung pinipindutan natin. Ang tawag yun ay system unit. Okay? So, yan. Okay, anyway. So, the sockets are the home for your central processor unit or CPU. Several types of socket exist, the pin grid array or PGA and the land grid array or LGA. Okay, so dito sa motherboard, yan, class, dito sa motherboard, alin ba dito ang tinatawag nating processor socket? Okay, so bago natin maturo ko sa inyo si processor socket. So nakikita nyo ba to? Yan, ito. Class, ang tawag dito ay, hindi ko lang naisama sa PowerPoint presentation, ang tawag ko dito ay CPU lock. Okay? CPU lock. Itong wire na naka-bend. Ito ang CPU lock. So, ito i-press lang natin, tapos konting press. Yan. So, nitaas na. So, yan. Itong lever na to, ito nakikita yung lever na aking ginagalaw, yan ang CPU lock. Okay? Tapos, yung nakikita nyo itong silver na to, yan. Nakikita nyo yan. Ang tawag yan, itong binuksan ko. So, class, ang tawag dito ay CPU case. Okay? CPU case. So, ito siya. CPU case. Okay? Ulit. CPU lock. Ito ang CPU lock. Ito ang CPU case. Ito ang CPU case. Tapos yung nakikita nyo sa loob na may mga ginto-ginto at saka yung box na maliit. Ang tawag natin dito, class, ay CPU socket. Ito ang tinutukoy nating CPU socket. Okay? So, yan yung CPU socket. So, tandaan nyo ha, CPU lock. Okay? Yung CPU lock, yun yung lever. Ito yun. CPU lock. CPU case. Ito yung CPU case. Tapos ay CPU socket. Itong may mga pins. Kita nyo may mga pins na yan? Yan yung CPU socket na tinatawag natin. Okay. So, ano ba yung PGA, pin grid array, at saka yung land grid array? So, ito yung PGA. Okay? Processor socket siya na.
type PGA. Anong ba't yun? So, kung mapapansin nyo, kung makikita nyo, may mga dot siya sa loob ng yung kulay puti. Diba? Yan yung mga dot. So, yan yung indication na PGA siya. PGA na processor socket. Kasi dyan nilalagay si processor, which is yung si processor, meron siyang mga pins dun sa dulo, dun sa ilalim. Okay? So, for example, ito si processor. Yan. Yung ilalim ni processor ay may mga pins. Ano? May mga parang mga maliliit na needles. Okay? So, yun yung PGA type. Meron din naman tayong isang tinatawag na LAN grid array na processor socket. So, ito yung kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Yung pins niya, imbis na nandoon sa processor, ay nandoon mismo sa CPU socket. Okay? Ito yon. Ito yung LAN grid array. Yan. Hirap na yun. Yan. Ito ang LAN grid array. Okay? Wag yung hawakan yan. Kasi pag nabali yan, hindi natin gagamit si motherboard. Okay? So, ito ang CPU socket. Since ito naman ay defective na to si motherboard na hawak ko, kung mapapansin nyo, may mga pins. Yan, may mga pins siya na medyo may sabit na. Okay? So, defective na siya. Pero, wag na wag. Pag nakakita kayo ng bagong motherboard or kung anumang kahit anumang klaseng motherboard na yan, wag na wag yung hawakan yung mga pins doon. Kasi once na nabali yan, hindi nagagana yung iba dyan. O hindi gagana sa motherboard. Palit-ulit kayo ng panibagong motherboard. Okay? So, ito si LAN grid array na CPU socket. Okay? Yan yung sample. So, wala akong sample nung sa pin grid eh. Okay? So, yun yung processor socket ng dalawang klase, PGA at si FGA. Okay? So, next. The memory slot. So, ano yung memory slot? Memory slots are also called memory banks, are for random access memory modules, or RAM. So, sila yung pinaglalagyan natin ng mga RAM sa ating motherboard. So, ano yung memory slot? So, ito yung memory slot. So, class, makikita nyo dyan. Yan, sorry. Ito pala ang memory slot. Yan. Yung blue at saka yung orange. So, bali apat yung slot niya sa motherboard. Okay. So, dito sa motherboard, ang kanyang RAM slot ay ito. Yan. Hirap. Itong dalawang to. Okay? Yung dalawang yan ang RAM slot. RAM slots sa motherboard. Okay? So, dyan sa illustration ko, apat sila. So, siguro yan medyo makabagong motherboard. At itong makalumang motherboard. Yan. Hirap na mag-camera. Yan. Ito yon. Ito yung dalawang RAM slots. Okay? Hindi sila parati blue. Baka pag nakakita kayo ng blue, sabihin nyo, oy, RAM slots pa yan. RAM slot yan. Hindi. So, depende yan sa kulay. Basta lagi nyo tatandaan, si RAM slot ay laging halos katabi lang ni CPU socket. Diba? Dahil ito si CPU socket. Yan. Tapos ito si RAM slot. Okay? RAM slots. Next, the ATX and CPU power supply port. So, ano ba yun? So, the ATX power supply port is used to get the electric energy from the power supply which the motherboard required to function properly. There are two ATX power supply port types for those motherboard parts. May 20 pins, may 24 pins. So, ano ba yung ATX power supply port? So, ito yung ATX power supply port. Sinatawag natin ito. Yan. Ito class yung ATX power supply port. Okay? Tapos, yung tinatawag natin CPU power supply port, ito siya. Ito si CPU power supply port. Okay? Kung dito sa motherboard, si ATX power supply port ay ito. Nasaan yun? Ito. Yan. Ito class. Ito yung ATX power supply port na tinatawag natin. Okay? So, paano natin malalaman kung ilang pins yan? So, 2, 4, 6, 8, 10. Wait lang, hirap bilangin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So, siya ay 20 pins na ATX. Ano? Yan. So, paano malalaman kung 24? Di dapat 24 pins yon. Okay? So, ito yon. Ito yung ATX power supply port. Dito natin kinakabit si power supply para magkaroon ng power si motherboard. Ano? Para gumana. Tapos, si CPU power supply port, syempre, ito siya. Yan. Ito. Yan. Yan. Yang apat na yan. Ha? Yang apat na pins, ito. Kita ba? Ito. Hindi kita. Yan. Yan, itong apat na pins na ito ang tinatawag nating power supply port. CPU, power supply port. Ano? So, dyan natin kinakabit para gumana naman si CPU. Okay? So, next, the PCI slot. Peripheral Component Interconnect, or PCI, are used to install sound cards, Ethernet cards, and modems. So, ano ba yung PCI slot? So, yan yon. Yung PCI ang PCI slot class ay ito. Itong kulay puti. Yan, yung apat na kulay puti na yan. Yan lang ating PCI slot. Kung titingnan natin dito sa motherboard, ang PCI slot natin ay itong tatlo. Yan, tatlong puti. Yan, 1, 2, 3. Yan ang ating PCI slot. Okay? So, ang ginagawa dyan nila natin nag-i-install tayo ng additional sound card. For example, nasira yung sound card, yung ating sound sa ating computer. Pwede tayong mag-install ng additional sound cards. Ethernet cards, yan yung sa ating LAN card. Ano? Yung pinagsasaksakan natin ng mga LAN sa internet, di ba? Yon. And modems. Okay? So, marami yan. Ewan ko lang kung meron sa new generation ay hindi na PCI slot ang tawag dito. Okay? So, dito lang, para lang natin malaman, so ang PCI slot ay yung tatlong white. Okay? Hindi itong orange kasama, ito lang. Yan lang ang PCI slot. Next! The PATA and the SATA port. Okay? The PATA, or the Parallel Advanced Technology Attachment, or PATA, interface is used to connect hard drives and optic drives. You can attach two drives on the same ribbon, one master and the other slave. And it supports almost all modem hard drive storage capacities. Okay? Yeah. So the modern computer boards have the new interface called SATA, or the Serial Advanced Technology Attachment. It is faster than ATA or PATA, and only one device can be attached to it. The wire is thinner than its predecessor and surely help at the cooling process inside the computer case. Okay. Tingnan ko. So, yan, class. Ito ang tinatawag nating SATA port. Okay? Yan. Yung letter L na yan. Yan ang tinatawag nating SATA port. Kung titingnan natin siya dito sa motherboard, ang kanyang SATA port dito ay ito. Yan. Yan. Yung dalawang yan, yan lang tinatawag nating SATA port. Okay? SATA port. Hindi siya laging orange. No? Baka kasi pag nakita kayo ng orange, SATA port yan. So, hindi siya palaging orange. May black, may white, may blue. May red pa nga eh. Okay? So, ang gawin nyo, paano nyo ma-indicate kung ano ba ang SATA port, ito siya. Yung may pa-letter L na slot. Ano? Tawag natin dito ay SATA port. Then, ito namang isang ito, kung mapapansin nyo, ito, ang tawag natin dito class ay PATA port. Yan. Ito yung PATA port na tinatawag. May mga pins siya. Ano? So, ang kaibahan ni PATA at si SATA, si PATA may pins at si SATA naman may isa lang. Yan o. Yung letter L. Yun ang kanyang pin. So, ang sa pang pagkakaiba nito, itong si PATA, mabagal siya. Okay? Mabagal siya mag-read ng mga files, while the SATA mas mabilis. Kaya ngayon ngayong taon na to, ito sa taong na to, actually wala nang nagamit ng PATA.
puro SATA port na. Okay, so alin ba dito ang PATA? PATA port. Ito ang PATA port natin. Ito. Yan. Itong blue at saka itong white. Okay? Yan ang PATA port. So, ang tawag, pwede itong maging primary PATA port o itong secondary PATA port. Pwede sila magkapalit. Okay? Diyan natin nilalagay si hard disk. No, diyan natin kinakabit yung lumang hard disk na ang tatawag natin ay si PATA hard drive. No, or si IDE hard drive. Yan. Itong dalawang to, ito ang tatawag nating PATA port. Okay? Si PATA port at saka si yan. Si SATA port. Okay? Ito si SATA port. Okay. So next. The floppy drive port. Okay. So plug your 3.5 inches floppy drive there. Not really used now. They are going to disappear completely very soon. Actually, wala na talaga siya. Okay, ito yung napakatagal na. So, ano ba yung floppy drive? Ito yung floppy drive. Ito. Itong yung maliit. Pansin nyo, pareha sila, di ba? Ito at saka ito, pantay. Ito yung floppy drive port. Okay? May mga pins din siya. So, dito, ang floppy drive port niya ay ito. Aring kulay puti. Okay, ito, yung katabi ni ATX ay class ay hindi palaging magkakatabi sila. Depende sa klase ng motherboard. So, itong pinapakita ko sa inyong motherboard, ito yung sinaunang motherboard. Okay? So, ito si floppy drive port. Ito siya. May pins din siya, pero hindi siya kagaya nitong kabila na mas maraming pins. Ito, kakaunti lang ang pins niya. Okay? Okay. So, siya si floppy drive. Ito. Si floppy drive port. Itong puting ito. Itong may pins. Okay? Next, the Northbridge chipset. So, ano ba yon? So, the Northbridge typically handles communications among the CPU. In some cases, RAM and PCI Express or PCIe or AGP, video cards, and the Southbridge. Okay, so ano ba yung Northbridge chipset? Yan. So, class, ito nakikita yung picture na to. Ito ay natawag nating Northbridge chipset with heatsink. Okay? Itong nakikita yung itong parang bakal-bakal na nakatayo, yan ay heatsink. Okay, heatsink ang tawag dyan. Yung nasa ilalim nan, yun yung Northbridge. Okay, kaya kung may nakita kayong ganito, ang tawag doon ay Northbridge chipset with heatsink. Okay, tapos ito naman ito yung mismong Northbridge. Okay, Northbridge chipset na walang heatsink. Okay, so dito, class, dito sa motherboard, ang Northbridge chipset with heatsink ay itong hinahawakan ko. Okay? Ito yung Northbridge chipset with heatsink. Itong may mga bakal-bakal na to. Ito yung heatsink mismo, yung nasa ilalim nito. Okay? Yung nasa ilalim nito, ang tawag doon ay Northbridge chipset. Pero pag may nakita kayong heatsink, bubuuin niyo siya. Northbridge chipset with heatsink. Okay? O sige, papakita ko lang sa inyo kung anong itsura ba ng Northbridge. Tatanggalin ko lang to. So, wala akong thermal paste. Yan na. Okay, class. Ito ang Northbridge na tinatawag, ha? Ito ang Northbridge. Tinanggal ko lang, okay, class, tinanggal ko lang si heatsink. Okay? Ito ang tinatawag nating heatsink. Heatsink. Okay? Tapos, ito naman, class, ito ang Northbridge chipset. Okay? So, pag ito lang nakita nyo, Northbridge chipset ang tawag natin. Pero pag may nakita kayong heatsink, ang tatawag natin sa kanila ay Northbridge chipset with heatsink. Okay? So, ano ba ang purpose ng heatsink? Siyempre, from the word heat, ina-absorb niya yung init ng component na to para hindi siya mag-overheat.
Okay? Wait lang. Okay. So, naibalik ko na ulit. Ito siya. Okay? Next. The South Bridge chipset. O yun, syempre, dahil may North, meron ding South. Ano? So, South Bridge chipset typically implements the slower capabilities of the motherboard in a North Bridge, South Bridge chipset computer architecture. In Intel chipset systems, the South Bridge is named Input-Output Controller Hub or ICH. Okay, so compared sa North Bridge kasi siya ang dito sa taas, kanyang nasasakupan tong taas, itong processor, nandiyan si RAM. Si South Bridge more on slower capabilities lang. So dito siya sa part ng baba. So, pagbabasa ng mga USB, di ba? Mga flash drive, yan, diyan na siya. Ito pala ang South Bridge. Nakalimutan ko, sorry. Ito ang South Bridge chipset. Ito ang South Bridge chipset. So yan, ito yung sample niya. Sample sa picture, tas ito yung actual niya. Ito yung South Bridge chipset. Kung may nakita kayong heatsink, yan. Kung may nakita kayong heatsink dito na kagaya nito, kasi may mga ibang motherboard na may heatsink din si South Bridge. So, ang tawag natin dun, pag may heatsink na si South Bridge, ang tawag natin dun ay South Bridge chipset with heatsink. Okay? Pag may heatsink. Pero pag wala, South Bridge chipset lang ang tawag natin. Okay? So, ito si South Bridge. Ito. Next, the BIOS chip. Okay, so ano ba yung BIOS chip? So the basic input-output system or BIOS, also known as the system BIOS or ROM BIOS. The primary function of the BIOS is to set up the hardware and load and start an operating system. When the PC starts up, the first job for the BIOS is to initialize and identify system services such as the video display card, the keyboard, and mouse, the hard disk drive, optical disk drive, and other hardware. So, yan yung sample ng BIOS. So, dito class, ito si BIOS. Yan, itong chip na to. Itong may number. Yan, itong may number na itong 203. So, tatanggalin ko lang si number. Hindi ko pala matanggal. So, ito si BIOS na natawag natin. Ito yung BIOS. Tama? Okay, tama. Yun nga ang BIOS. Okay, so wala na. Ito na. Ito na class yung BIOS. Ito. So, ano bang purpose na? So, kung mapapansin nyo, pag tayo na nagbubukas tayo ng computer, yung una nagpa-flash sa screen, kunyari ay Emacs or Megatrends, American Megatrends, yung mga ganong mga software, yun yung BIOS na tinatawag natin. So, once na inopen natin si laptop or computer, mag-initialize siya ng, i-identify niya kung nagana ba si video display card, kung nagdi-display ba, yung keyboard, kung nagana si keyboard, si mouse, si hard drive, si optical drive, yan. Yun yung purpose ni BIOS. Parang sa cellphone natin, so once pag tayo na lobat, tapos ay yung super drain talaga yung ating cellphone. So, pag binuksan natin si cellphone, di ba may nag-appear na Asus, Oppo, so yun yung mga sample ng BIOS. Okay? Yun yung mga nag-i-start up. Pag nag-start up tayo ng mga gadgets natin, so yun yung BIOS, yung nakikita agad natin. CMOS battery. So the CMOS or the complementary metal oxide semiconductor or CMOS, sundali pa nga CMOS. Pero dapat at least alam niyo yung ibig sabihin ng CMOS. Okay. So CMOS is a little bit of RAM that stores all the BIOS information so that each time the computer starts or powers on, the computer can remember this information. Okay. So ano bang CMOS battery? Ito yung CMOS battery. So wala ako yung actual na CMOS battery, pero dito siya nakalagay. Yun yung parang panglagay sa mga relo. Okay? Ito yon, CMOS battery. So wala ako yung actual sample, wala pala siyang laman. So ito yung CMOS battery.
Hanap ako. Wait lang. Okay, class. So, nakakita na ako ng CMOS battery. Ito yung tinatawag kong CMOS battery. Okay. So, saan siya nilalagay? Dito siya nilalagay. Yan. Nasa ba yun? Hirap ng may... Ito. Kita niyo yan? Diyan natin siya ilalagay ngayon. Yan. So, pag kinabit natin, yan, tatawag natin CMOS battery. Okay? Siya yung nag-store ng information sa small lang. So, ano ba yung purpose nito? Kung mapapansin nyo yung mga time, date, yung mga time at saka dates doon sa ating laptop or computer, yun yung purpose ni CMOS. Okay? Para lahat ng inyong software is up to date. Kung yung software nyo, kung inyong CMOS ay napalya na, or yung iba na yung numbers, iba na yung date, 2019 pa yung date, so ibig sabihin may problema na si CMOS battery nyo, papalitan nyo na yon. So ano ba mangyayari? So yung mga software mo na dapat ay pang 2021, outdated na siya. Kasi nasa 2019 pa lang siya. Okay? So yun yung purpose ni CMOS. Next. The PS2, the PS/2 mouse and keyboard port. Okay, so ano ba yun? So the PS2 port is a 6-pin mini DIN connector used for connecting keyboards and mice to a PC-compatible computer system. So ano ba yung PS2 port? Ito yung PS2 port class. Ano? So yung violet, itong violet na to, yan ay for keyboard. Excuse me, keyboard. So, nakita nyo naman dito sa kanyang description, yan, keyboard yan. Then, yung kulay green, that's for mouse naman to. Kitang-kita naman natin, di ba? Mouse. Keyboard si violet, green si mouse. So, sa motherboard, ang tinutukoy natin PS2 port ay ito. Yan class. Yan. Ito ang PS2 port na tinatawag natin. Okay? Ito si PS2 mouse port. Tapos ito naman si PS2 keyboard port. Okay? Kaya pag tinanong kayo, ano ba to? Sir, yan po yung PS2 mouse port. Oh, okay. Ito naman kabila. Yan po yung PS2 keyboard port. Okay? Makikita nyo naman sa mga keyboard, may mga color coding naman sila, kaya hindi kayo pwedeng magkamali doon. Ano? Basta lagi nyo tatandaan, si keyboard ay violet or purple. Hindi ko alam kung anong kulay ito. Purple ba o violet? Then, ito namang green, ito ay si mouse. Okay? Ito yung sa mga sinaunang computer. Na hanggang ngayon, alam ko, meron pa rin ganito. Pero ngayon, yung mga makabago na ngayon, ang nalabas na usually yung USB type na keyboard. So, wala na to. Hindi na natin nakikita to. Siguro, bihirang-bihira na lang makikita to. O yung sa mga ginagamit sa ibang school, yan. Ganito pa ang tsura nun. Okay? Next, the USB port. Okay, ito na naman, si USB. Ano ba si USB? So, a USB port is a standard cable connection interface for personal computers and consumer electronics devices. USB stands for Universal Serial Bus, an industry standard for short-distance digital data communications. So, yan tatawag nating USB port. Okay? Hindi siya flash drive. Pag sinabi nyong USB si flash drive, ito ang tinutukoy nyo. Ito ang USB. Or USB port. Okay? So, ano ba? Saan ba dito? Ito si USB port. Yan. So, itong dalawang to, tapos itong kabila, itong dalawang to. So, bali, apat siya na USB port. Okay? Hindi kasama to. Yan. Nakikita nyo yung apat na yan. Yung apat na slots. Itong apat na itim. Itong dalawa, tapos itong dalawa. Yan yung USB port. Okay? So, napapansin nyo, sa USB port, black siya. Bakit siya black? Tapos, blue naman dun sa kabila. Okay. So, for, maliit lang na information tungkol dun sa color coding nan, yung black na tinutukoy nating USB port class, yun ay
2.0 o 2.0 version ng USB port. Yun yung black. Tapos yung nakikita nyo naman itong nasa screen na to, itong blue na to, ito yung 3.0 na USB port type. So yung 3.0 ay mas mabilis kaysa kay 2.0. Siyempre, kaya nga 2 at 3, di ba? Okay? So short, yun ay napakamaliit na ano lang yun, parang short information lamang. Kung ba't ba may nakikita tayong mga black na USB port, kagaya nito. Yan, kagaya nito, black siya. Tapos kulay blue naman dito. Okay? So ang pinagkaiba nila is yung file transfer o yung speed ng file transfer. Si 2.0 medyo mabagal pero okay na din. While the 3.0 or itong kulay blue ay mabilis talaga. As in mabilis. Okay? So next, the serial port. So ito ay nakikita lang natin sa mga old motherboards. So syempre, dapat tatalakay ko na sa inyo kung ano bang serial port. So the serial port is a type of connection on PCs that is used for peripherals such as mice, gaming controllers, modems, and older printers. So ano ba yung serial port? Ito yung class yung serial port. Yan, yung kulay green. So sa mga sinaunang computer, usually kasi ang mga ibang mice or mouse ay may ganito. Yan ano, may serial port sila. Doon naman sa mga controllers o mga joystick, dyan na kinakabit para makapaglaro sila. No? So ito yung serial port. Yan, itong kulay green na to. Katabi siya ni PS2 port. Di ba ito si PS2 port na keyboard at saka mouse? Ito siya. Ito si serial port or game port. Okay? So, dyan natin kinakabit yung mga controllers, mga sinaunang controllers, mga sinaunang printers. Yan. Pero ngayon, wala na rin yan. Ngayong sa panahon ng ito, yan ay puro USB type na. No? Next. So, next, the parallel port. So, ano ba yung parallel port? So, a parallel port is a type of interface found on computers for connecting peripherals. So, yan yung parallel port. Yan. Itong violet na to, ito yung parallel port. Yan. Okay? So, anong kinakabit dyan? So, yung mga sinauna kasi, yung mga printer, hindi pa USB type noon, dito nila kinakabit yun sa parallel port. Yung mga sinaunang mga printers. Okay? Ito yon, parallel port. Ito yung PS2 ports. Ito ang game port. Tapos ito ang parallel port. Parallel port. Okay? Next. The audio port. So, ano ba yung audio port? So, an audio port on a computer is any receptacle or jack to which an audio device such as speakers, headphones, or a microphone can be connected. So, ito yung audio port. No? Nandyan si mic, nandyan si speaker, tapos nandyan si headset. So, ito yun. Yan. Ito si audio port. Yan. Ito nakikita nyo yung mga kulay. Yan si audio port. Ito usually sa microphone, ito yung sa speaker, tapos ito yung sa headset. Actually, yung headset tsaka speaker dito siya eh. Yan. Itong green at tsaka yan, green. Tapos kung may microphone si headset, dito natin ikakabit yung isa na jack. Okay? So, class, ito si audio port. Yan. Audio port ang tawag natin doon. Next, the VGA port. So, ano ba yung VGA port? So, the Video Graphics Array or the VGA port. Connector is a standard connector used for computer video output. Okay? So, yan si VGA port. Si VGA port class ay ito. Itong kulay blue. Diyan natin kinakabit yung VGA cable para mag-off, para makita natin yung display sa ating monitor. Okay? Ito si VGA port. So, ito si PS2 port, PS2 ports, si game port, si serial port, at saka si VGA port. Okay? Okay. Next. The LAN port. Okay. So, last slide. Ano ba yung LAN port? So, ito ang LAN port.
also known as a network port or network connection, is a socket used to connect computers, servers, video game consoles, and other devices to the internet. So, ang LAN port, ang tatawag natin ay local area network port. No? LAN port. So, ito yung LAN port. Yan. Yung parang bahay. Yan. Yung parang chest. Lagayan ng chest. So, ito yung LAN port. Ito. Yan. Nasa taas siya ni USB port. Ito yung si LAN port. Ito. Yan, may ilaw yan. Pag sinaksak natin dyan sa internet, magbi-blink yan. Okay? So, yan si LAN port. Yan parang bahay na yan. Okay? So, meron pala akong nakaligtaan. May nakalimutan ako sa inyo. Itong kulay orange. Yan. Ang tawag natin dito, class, ay AGP slot. AGP port. Okay? Ay, oo nga. AGP slot ba yan? Okay. Ito yung AGP slot. Itong kulay orange. Ano itong nilalagay dito? Ito ay, dito natin kilalagay si video card. Okay. So, AGP is Accelerated Graphics Port. No? AGP port ang tawag natin. So, ang nilalagay dito ay video card. Okay. Diyan natin, may mga gaming tayo. Diba? Gaming. So, diyan natin ilalagay si video card. Diyan sa kulay orange. Okay, class, hindi lagi yung orange ha. Yan ay meron ng yellow, may red, may white, depende sa motherboard. Okay, ito yung AGP slot. Yan. Yan. Okay. So, yon. So, recap. Magkaroon tayo ng recap. Ito, class, itong lever na to, okay, itong lever na to, yan si CPU lock. Okay? CPU lock. Ito. Tapos itong bakal na to, yung square na bakal na yan ay CPU case. Okay? CPU case. Tapos yung nasa loob niya na may mga pins, yan ay CPU socket. Okay? So lagi niyong tatandaan, sa loob ng motherboard, meron tayong socket, meron tayong slot, meron din tayong mga ports. Okay? So, itong tatandaan nyo. So, CPU lock, ang tawag dito, CPU lock. Tapos, ito ay CPU case. Okay? CPU case. Tapos, ito naman ang CPU socket. Itong may mga pins. Yung may square na nasa gitna. Okay? CPU socket. Okay? Tandaan nyo lagi, CPU lock, CPU case, CPU socket. Okay? Next, itong kulay blue, itong kulay blue na ito yung ating tinatawag na RAM slots or memory slots. Okay? Depende yan. Depende kung 4 yan, 2. Depende rin sa kulay. Okay? Hindi sila pare-pareho. Minsan ito'y puti. Okay? So, tatandaan nyo, ang tawag dito ay memory slots or RAM slots. Next, ATX. ATX power supply port. Okay, ito ang ating tinatawag na ATX power supply port. Para natin malalaman kung ilang pins yan, bibilangin lang natin to. Okay, so kanina binilang natin, siya ay 20 pins ATX power supply port. Okay, ATX power supply port. Tapos yung 4-pin power supply port, ito siya. Ay 4-pin CPU power supply port. Yan. CPU power supply port. Itong 4 na tong pins. Ito yung CPU power supply port. Okay? So, ulit tayo. Ito si ATX. So, yan. Ito si ATX power supply port. At ito naman si CPU power supply port. Itong 4 na to. Okay? So, next, nandito si Northbridge chipset with heatsink. Okay? So, pag wala itong itim na to, ang tawag lang natin dyan ay Northbridge chipset. So, dahil nandito si heatsink, ang tawag natin ngayon dito is Northbridge chipset with heatsink. Okay?
Next is the AGP slot. Okay. AGP slot. Ito yon. Accelerated Graphics Port. Okay. AGP. Tapos itong tatlong to, ang tawag natin dito sa kulay puti na to ay PCI slot. Okay. PCI slot. So, Peripheral Component Interconnect. Yun ang PCI. Itong tatlong to. PCI slot. Next, ito ay North Bridge chipset. South Bridge chipset. Ito ay South Bridge chipset. Itong chip na to. Itong malaking chip. Kung may heatsink yan, ang tawag natin dyan ay ang tawag natin dito ay South Bridge chipset with heatsink. Pag may heatsink. Pero kung walang heatsink, South Bridge chipset. Okay? Then, ito yung SATA port. Okay? Nasaan na ba yun? Yan. SATA port. Ito yung ating SATA port. Tapos, ito yung CMOS battery. Okay? SATA port, CMOS battery. Tapos, ito naman sa taas. Itong dalawa nga sa taas. Ito naman si PATA port. Okay? Si PATA port or si IDE port. Okay? Tapos, ito naman katabi ni ATX, itong kulay puti na to, ito nakikita nyo yung kulay puti na to, yung katabi niyan, yan ay floppy disk port. Okay? Floppy disk port. Tapos, itong dalawang magkadikit na to, ang tawag natin dito ay PATA port. Okay? Ano pa? Okay, ito pa. Ito ay BIOS. Okay? Basic Input-Output System. BIOS ang tawag natin dito. Itong may 203. Okay? BIOS. Okay. Next, dito naman tayo sa mga ports, sa back panel ports. Okay, itong kulay green, ito ay PS2 mouse port. Tapos ito namang violet or purple, ito naman ay PS2 keyboard port. Okay, so ito ang ating PS2 ports. Tapos ito namang kulay green, ito ay game port. Okay, game port or serial port. Okay, parehas kasi yon, serial and game port. Serial port or game port. Tapos itong VGA port, yan, ito ang VGA port natin, itong kulay blue, VGA port. Tapos ito namang nasa taas, yan, itong kulay, ano ba to? Pink? Pink, purple. So, hindi ko alam kung kulay ito, pink or purple, or violet. Ito ang parallel port natin tinatawag. Okay? So, PS2 port, serial port, VGA port, and parallel port. Okay? Next, itong apat na to, maliban yung nasa taas, itong apat na to, ito ay USB port ang tawag natin dito. Okay? USB port. Ito at saka itong nasa kabila. Yan ang USB port. Then itong nasa taas na to, itong may mga ilaw. Actually, wala siyang ilaw. May mga ilaw yan pag yan inagana na. Ito ay LAN port. Okay? LAN port. Okay? Ulit. Itong apat na to, USB ports. Okay? USB ports. At itong nasa taas nila, yan ay LAN port. LAN port. LAN port. Tas last, ito na yung tinatawag nating audio port. Okay? So, itong pink, green, blue, yan yung audio port natin. Okay? So, sana mapanood nyo to. Sana mapanood nyo nga talaga to. Kasi kailangan nyo talagang malaman kung ano ba yung basic parts ng motherboard. Kasi pag tayo ay magbabaklas na at mag-assemble ng mga computer, dapat alam nyo yung mga parts. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras. So, sana mapanood nyo to. Ipo-post ko naman to sa ating FB group. Hindi nga lang kaya nito sa Messenger kasi ang Messenger is 25 MB lang ang kaya. So, sa tingin ko ito iaabot ng 1 gig. Okay? So, send ko na lang doon sa ating FB group.
So sana mapanood nyo. Thank you very much. Ingat kayong lahat and God bless.